أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد للإسلام ولك الحمد للقرآن ولك الحمد أنك بلغتنا رمضان يا سميع الدعاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga kamusliman na nanonood sa video ito at yung manunood pa ng video ito pagkatapos ng ating pagla-live. Una, binabati ko kayo ng pagbati ng Islam. Nawa ang kapayapaan, ang kapanatagan, katiwasayan at katahimikan ay mapasa inyo lahat. Alam ko ang bawat Muslim ngayon sa bawat lupalop ng mundo ay masigasig at masaya na lubusang nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay naabutan ng buwan na ipinagpala, ang buwan ng Ramadan na ito. Naalala ko kasi noong mga nakaraang taon, nagsimula kasi ito yata sa pandemic, yung sa pandemic 2019 kung naalala ninyo, kung sino yung mga dating nakasubaybay sa Ramadan series natin. Yung Ramadan series natin yun kasi sa oras na yun kasi yung pandemic na yun, alos karamihan at nasa bahay lagi. At pinagbabawalan tayo na lumabas at lahat nagkaroon ng banding ang pamilya sa bahay, pati yung mga hindi marunong gumamit ng pagla-live sa video at yung sa hindi gumagamit ng social media sa pagdadawa, napilitan po sila na nagamit nila sa mga panahon na yon. So 2019 to 20, 21, 22, 23, naalala ko noong 2021, 22, 23, lagi po tayong may series na Ramadan series natin. Halos everyday, mga ganitong oras. Nagsisimula yata ako noon alas 10 hanggang alas 11 o di kaya ay alas 3 o hanggang alas 4 ng madaling araw sa Pilipinas. Alam po natin ang social media na ito ay hindi na to mapigilan dahil sa teknolohiya at kailangan natin gamitin ito sa tama. Gamitin po natin ang anumang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ikalulugod sa tamang paraan, sa tamang paggamit. Kasi sa araw ng paghukom, tayo ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng anumang nagawa natin, mabuti o masama, ang ating mga cellphone, ang oras natin, ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa atin ito ay itatanong sa atin, maghuhusga ito sa atin at magiging saksi sa atin laban sa mabuti o masama niyang ginawa. So bakit hindi mas maganda at nakakaaya-aya na gamitin natin of course sa ikalulugod at kabutihan. Inshallah po, inshallah, at tiniling ko sa Allah sana ay makayanan natin sa kapahintulutan at taufik ng Allah ito pong Ramadan na ito sa 2024. Sana po inshallah everyday may tuloy po natin yung ating programa na Ramadan Series 2024. Everyday po yan, every night po ay gagawin po natin yan. Pwedeng 30 minutes, pwedeng isang oras, depende po. So siguro mag-start po tayo ng 10:30 hanggang 11 or 11:15. Minsan depende po sa topic at depende sa diskusyon kung ano ang ating napapag-usapan. Inshallah, kukunin po natin dito ang iba't ibang uri ng mga talakayan, usapin sa Islam. Halimbawa, patungkol po sa tauhid,
sa akida, patungkol po sa tafsir sa Quran, yung mga kakayanin natin ng mga salita ng Allah, ng mga piling salita na ito ay ating bibigyang linaw at diin at pagpapaliwanag ayon sa mga ano ang pagpapaliwanag ng mga pantas ayon sa kaliitan ng ating pagkaintindi. At ganun din yung pwede po natin kunin yung fiqh, pwede rin po natin kunin ang tauhid. So inshallah po, kayo po na patuloy na mga nanonood at alam po ninyo na kayo mismo sa sarili nyo ay mahal ninyo ang Islam, mahal ninyo ang Allah at ang kanyang sugo, at mahal natin ang paggawa ng kabutihan, at gusto natin gamitin natin ang ating tenga, ang ating mata sa lahat sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah sa panahong ito, lalong-lalo na ngayon sa Ramadan na ito, naabutan po tayo at tayo ay nagpapasalamat sa Allah na sana makayanin natin, sana bigyan tayo ng oras at bigyan tayo ng magandang kalusugan at bigyan tayo ng lakas na may sagawa natin, may sakilos natin, maipamuhay natin ang anumang dapat nating kakayanin sa paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na dito sa buwan na ipinagpala. So bilang pambungad po, kahit papaano ay ating nasabi sa inyo na inshallah itutuloy po natin yung ating mga programang ito sa 2024. Dito po sa Ramadan series natin. Alam ko yung mga magulang, yung mga nanay natin nandyan sa Pilipinas, sila po ngayon ay pangkasalukuyang naghahanda ng mga pagkain, nagluluto, at yung mga tulog pa dyan, gisingin nyo na yung mga kasamahan ninyo para magkaroon kayo ng gantimpala dahil sa paggising sa kanila. Actually, nakakamiss talaga nung nandyan tayo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa lugar ko, sa Marawi City, at yung mga lugar ng bawat isa sa atin. Alam natin there is no place like home. So, maski kukunti lang yung kinakain natin, maski simple lang ang buhay natin, pero yung ugnayan ng pagkakapatiran, ugnayan ng mga kamag-anak, yung ating mga kapitbahay, mashallah. Yung mga kapitbahay natin, gigisingin mo yan, samranaw na, pamagno ka no doon, kakulang nga no. Tapos minsan pa yung mga matatanda, sasabihin nila, nare, miyaka ikat ka din. Alam niyo yung miyaka ikat ka din, nakatali ka na ba? Natali mo na ba? Ibig sabihin, nakapag-intention ka na ba? Nakapag-intention ka na ba na nagsabi na ikaw ay mag-aayuno? Actually, tinuturo yun sa amin yung everyday halos karamihan sasabihin mo nawaitu sawmagadin an adai fardan lillahi ta'ala. Sinasabi naman natin yun, hindi naman natin alam ano ibig sabihin nun. So parang nakagisnan lang, ganun lang yun. So ibig sabihin nun, ako ay nag-intensyon na mag-aayuno ako bukas bilang ito ay pagsunod sa Allah na ito ay sa buwan ng Ramadan. Pero hindi na po yun kailangan. Itong mga gusto natin bigyan linaw na minsan mayroon tayong mga nakagisnan na sa ating mga nauna, sa ating mga lolo, lola, na kung ano yung mga paraan na gusto natin gusto natin ginagawa, pero yun pala yun ay walang ugnayan yun sa Islam. Yung actually ang mga ulama may khilaf sila dito, may masala sila na sinabi nila. Pwede sa buong Ramadan, alimbawa dumating yung Ramadan, tapos gawin mo ng intensyon na ya Allah sa puso mo, and you don't need to pronounce, you don't need to utter what you wanna say, because Allah is the one who created you and He knows what is in your heart. So no need to speak about it, to figure it out. Hindi kailangan. Basta sa puso lang kasi ang puso mahaluhu fil qalb. Ang puso ay ang intention, ang kanyang lugar ay ang puso. So pwedeng intention mo lang, sabi mo mag-aayuno ako sa buwan ng Ramadan dahil dumating na ang buwan ng Ramadan na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga iba rin na mga pantas na pwede rin siyang sabihin na maski everyday na bago ka mag-ayuno,
Halimbawa, kakain kayo ngayon dyan, di ba? So sa inyong puso lang, everyday, maganda rin yun kasi connection mo rin yun sa Allah. And by your heart, intending, Alhamdulillah, ya Allah, I am eating now suhoor, and then I will fast tomorrow for the sake of you. By your heart, in this holy month, in this blessed month of Ramadan. So if you can do that every day, there is no wrong with that. No problem. Pwede po yun. Basta wag lang siya lagi, wag siyang sinasabi. At minsan, usually, nakakalimutan natin. Kaya sabi ng ibang mga pantas, sapat na po na isang beses lang. Sa itong kahapon o ngayon, mag-intention kayo, intention mo na buong Ramadan. At mas mainam everyday, in-intention mo rin. Pero ang ingatan po natin, bawal bigkasin. Mahaluhu fil qalb. Pangalawang gusto natin bigyan linaw, yung kanina siguro lalo na may mga kamag-anak tayo nag-text sa akin kanina. Natawa talaga ako sa kanya. Sabi niya, "Oh, Alim, ano ba yung nakapaigo na kami noong nakaraang pwede pa bang mag-intention na magpaigo ngayon?" Tapos, yung di kaya yung magsalawat. Magsalawat daw siya. Kasi sa amin noon, naalala ko pa, yung lola ko, sana gantimpalaan siya ng Allah, tanggapin siya sa paraiso, Allahumma amin, at ang lahat ng ating mga magulang. Ang lola ko noon sa amin, bukod kami kasi noon yung bahay namin sa Marawi, malaki yan, sa Mukado Colony. Tapos, bawat anak ng lola ko, may mga kwarto-kwarto yan. So, maliliit pa kami noon. So, ang ganda yung ganun ba? Yung talagang naisang bahay lang kayo. Tapos, pag alimbawa, bukas, Ramadan na, sa gabi niya na after Maghrib or after Isha, mga watawan, siya, kapupaygo na kan siya, yan, paliliguan daw kami. So, naka-short ka lang, tapos paliliguan ka, tapos kukuha siya ng tabo, nandiyan tubig, tapos paliliguan ka niyan, ganyan. Tapos, salita siya ng salita, hindi ko alam kung ano na yung sinasabi niya. Siguro kung sa Quran o sa Hadith, maaring may gantimpala, pero sa totoo lang po, hindi na po uso yun ngayon. Kasi yun ay nakagisnan nila sa mga Malayo, traditional ng mga Malaysiano. Kasi we came from Malay race, of course. So, alam nyo, napakadali lang kasi naman ng ibada, ng buhay natin dito sa mundo. Kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung alam mo na ginagawa mo para sa Allah, tignan mo kung ito ba ay naaayon sa sunnah ginawa ni Propeta Muhammad. Ang sunnah po ni Propeta Muhammad ay ang sinasabing aqwalu Rasul wa af'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqriruhu wa sifatul khuluqiyah. So yun yung mga yun. So ibig sabihin, ang sinasabing sunnah ni Propeta na gawain ni Propeta Muhammad ay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga payo, ang kanyang mga binitiwan, ang kanyang mga pag-uutos, ang kanyang mga ipinagbabawal. Ganun din ay ang sinasabi na yung mga kilos niya, yung mga gawain niya, paano siya nagdasal, paano siya naglakad, paano siya tumingin sa tao, paano siya ngumiti, paano siya tumawa. Yan yung mga talagang dapat natin saliksikin na dapat gawin na katulad noon. So, ganun din, pagkatapos ng pagkilos ni Propeta Muhammad ay yung mga takriruhu, ibig sabihin yung mga pinahintulutan niya. Kasi sa kapanahunan po ni Propeta Muhammad, mayroon siyang mga nakikita na ginawa o sinabi o kinain ng kanyang mga sahaba, ngunit hindi siya nag-correction. He just kept silent on this issue. Ibig sabihin, hindi siya nagsabi na haram. So, pag hindi siya nagsabi ng haram, nangangahulugan ang isang bagay na ito ay pwede, halal, pwedeng gawin. At huwag kayong maniwala dun sa mga nagsasabing sa Islam, ang daming-daming haram, ang daming-daming pinagbabawal. No! This is only maling pananaw. Hindi tama yun. Ganun ang sinasabi nila. Kasi sa totoo lang sa Islam nyo po matatagpuan na halos lahat, karamihan ay pwede. Sabi nga ng mga fuqaha, al-aslu fil asya al-ibaha illa ma thubita bihi ma harramallah.
Ang ibig sabihin, ang original sa mga lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga transaksyon, sa lahat ng anong pwede natin gawin, ito ay pwedeng gawin. Maliban na lamang kung ano ang matatagpuan natin sa Quran, sa Sunnah ni Propeta na ipinagbabawal niya. So, if you say something na sabi mo haram yan, so give me the proof where you can find in the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he prohibited such thing, di ba? So you need to show me the proof. Kasi ang buhay natin po, ang Islam po ay may batayan tayo. Nandiyan ang Quran at nandiyan ang hadith na sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sa Islam po, halos lahat pwede natin gawin. Maliban sa sinabi sa Quran o sa hadith na matatagpuan na bawal. At pag walang magsasabi na bawal, na hindi sinabi, nangangahulugan na ito ay pwede. Wal aslu fil asya al ibaha. Pero alam nyo ba kung ano ang talagang pinagbabawal? Ang lahat ng uri ng pagsamba. Yan. Diyan tayo papasok sa pagsamba na yan. May mga tao kasi na gustong-gusto nila na magsamba, gumawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah. Pero ang sabi ng mga pantas, ang sinasabing ibada haram, mamnu, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsamba, ang lahat ng uri ng ritual, ang pagsusumamo, ang pagsamba sa kahit sino, maliban na lamang na ang pagsambang ito ay pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos na siya si Allah. Siya ang Allah. Allahu khaliqu kulla shay. Siya ang Allah ng lumikha ng lahat ng sanlibutan. Siya ang Allah na nagbigay ng kanyang pangalan, na ang kanyang pangalan ay Allah. Nang ibig sabihin ng Allah, lafdul jalala, al-ma'lu wal-ma'bud. Siya ang Allah na pinakataas-taasan at siya ay pinupuri, niluluwalhati, sinasamba at hindi nangangailangan ng anuman. Hindi po ibig sabihin nilikha tayo ng Allah para sambahin siya. Pag hindi natin siya sinamba ay may mawawala sa kanya o di kaya malulungkot siya. Hindi, nananatili yan. Batid ba bago pa tayo likhain dito sa mundo, nandyan na siya? Bago pa niya likhain ang arsh, ang kanyang ang paraiso, ang impyerno, ang palam, ang panulat, ang tubig, ang lahat na nandito sa sanlibutan. Before everything, Allah subhanahu wa ta'ala created all of these things. Allah was there already. He is there already. And He does not need of anything that He created. Subhanallah. لأن الله هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء. Siya ang Allah ang nangunguna na nag-iisa, na siya ang una na wala pang nauna sa Kanya. Kasi Diyos siya. At yan ang katangian ng Diyos. Na siya ang una, na walang nauna sa Kanya. Hindi siya bagay, hindi siya tao, hindi siya hayop, hindi siya kakaiba siya. He's a unique, supernatural, wala siyang katulad. Laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. So, ibig sabihin, ang pagkilala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na Diyos na dapat sambahin, na sinamba ng lahat ng mga propeta, sinamba ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Wallahi, ako talaga lagi ako na-amazed. Dahil, subhanallah, only you can find in this religion. In Islam, you can only find in Islam were stated from the book of Allah subhanahu wa ta'ala that in the Holy Quran, that what is between the heavens and the earth, all of these things, the unseen in the unseen in the things that is seen, all of those they glorify and they worship and they glory Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang lahat ng bagay po dito sa mundo, pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba sa Allah. Saan ka, kapatid? Saan ka, kabayan? Saan ka, o sang tao, o sang katauhan? Sino ngayon ang Diyos na kinikilala mo? Sino ang Diyos na sinasamba mo? Sinong Diyos na pinaglilingkuran mo? Katulad mo na tao? Katulad na isang bagay?
o hayop, ilang mga tao na sila ay sumasamba ng mga baka, ng mga unggoy, ng mga hayop, ng mga imahe, kahoy, bato. Allahu Akbar. Pero tayo, napakalaking biyaya na ibinigay ng Allah sa atin, ay sumasamba tayo sa Kanya na siya ang tunay na nag-iisang Diyos. Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Katotohanan siya ang Allah, ang tunay na totoo na nag-iisa na dapat sambahin na Diyos, at ang sino man na sinasamba na maliban o bukod pa sa Kanya, ito ay walang katuturan. Ito ay batil. Ang ibig sabihin po ng batil ay kasawiang palad, kasira-sira, walang saysay. Batil, hada batil. Ibig sabihin, null and void. It's not acceptable. Not even acceptable by human mind. So alhamdulillah po sa gabay sa atin ng Islam na tayo ay naging ganap na Muslim. Alalahanin mo ang pinakamalaking biyaya sa iyo, ikaw na maranaw na nakikinig. Wa antal Arab alladhi anta tasma'u qawli al'an akbaru ni'ma alladhi an'ama Allahu alayka bi annaka khuliqta an ta'budallah bi annaka anta muslim wa anna Allah hadak. The great thing, the best, and there is no best thing that Allah hath bestowed on you is that He guided you into Islam and you become a Muslim. Napakalaking biyaya na binigay sa iyo ng Allah na ikaw ngayon ay Maranao, Tausug, Maguindanao, balik Islam, Arabo o sino ka man na nanunood, na naniniwala na ang Diyos na dapat sambahin na siya ang Allah. Know then that this is the great blessing of Allah that He has given you. In other words, Allah loves you. Allah loves you. Allah loves us. Because why? Because we worship the true God, the only one God, the one who has no partner. So bakit may Ramadan? Did you ever realize why? Have you come across na bakit may Ramadan? Bakit kailangan magtiis? Bakit kailangan mag-ayuno? Bakit kailangan magpigil? Kasi alalahanin mo na ikaw ay isang alipin and you are a servant of Allah. Ang alipin sumusuko at siya ay tumatalima at ang buhay niya ay lahat ito ay inaalay sa Allah. Nothing else. We are slaves and we bow to Allah. We surrender and we trust Him alone and we put all our trust. Siya yung nag-iisa, pinakamakapangyarihan, pinakamaalam, pinakamahabagin, pinakamaawain. Ang siya, ang nag-iisa na nandoon siya sa kanyang ars, sa langit, ngunit batid niya, alam niya ano ang nasa puso at isipan, naririnig niya, alam niya, nakikita niya ang lahat ng kanyang mga nilika at ang mga nakikita natin at hindi natin nakikita. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Wala siyang katulad sa kahit sino mang nilikha niya at siya ang tunay na nakakarinig at nakakakita. Ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. So bakit tayo mag-aayuno? Of course, mag-aayuno po tayo dahil sa Ramadan na ito, isang buwan na pagtutraining, isang buwan na pagbabalik loob, isang buwan na pagsasanay. Isipin mo sa lahat ng nakaraang mga taon, lahat nakaraang mga buwan, lagi mong sinusunod sarili mo. Gusto mo uminom, gusto mo kumain, gusto mo pumunta doon, gusto mo matulog, gusto mo ito gawin ito, ganyan-ganyan. So, you are free. Malaya ka. Pero, dumating ngayon ang Ramadan para magpigil, para magkontrol, para ikaw ay isang alipin na maalala mo na ako ay alipin. Hindi ako hari. Dahil maski ako ay hari,
lahat gusto ko, maski ako gaano kayaman, maski lahat gusto ko, pero hindi. Ako ay katulad din ng mga mahihirap na nakakaramdam ng gutom. Ako ay katulad din nila na hindi pwede dahil ako ay hari, mayaman ako, sikat ako, tandyag ako. Gusto kong kumain ng mga alas 5 na hindi pa dumating yung oras na unsa kabay, peligro di ay ang imong kinabuhi. Bakit? Pairalin mo ang imong kwan, ang ego mo, ang kapangyarihan mo, lahat tayo alipin. Ang isang Muslim, alipin. Mayaman, mahirap, may kapangyarihan, walang kapangyarihan, maganda, pangit, matangkad, bansot, simsim, sawa-sawa, lahat po tayo ay pantay-pantay sa Allah. Ang tunay na pinakamahal ng Allah sa atin, ng mga tao, ay maaaring ikaw na nanonood ngayon. Kung ikaw ay alam mo ang tunay na ugnayan mo sa Allah, kung ikaw minsan ay naiiyak para sa Allah, kung ikaw ay minsan nagbabasa ng Quran para sa Allah, kung saan ikaw ay pag may mga mapahirap at problema, naalala mo ang Allah, ipinapaubaya mo lahat sa Kanya. And you know, subhanallah, ikaw at ako, kahit sino sa atin, pwede kang magkaroon ng sariling ugnayan mo sa Allah. Maski ang lahat ng tao dito sa mundo, kinamumuhian ka nila, ayaw ka nila, pero kung ikaw mayroon kang sariling ugnayan sa Allah, nagsasabi ka, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mga kapatid, sa totoo lang, mayroon din isang hadith na kung sino yung sabihin niya itong salita na ito, lahat ng problema, lahat ng mga pasanin, anuman pinagdadaanan niya, mawawala ito. Dahil mararamdaman niya ang tamis, tibay ng pananampalataya na ugnayan niya sa Allah. Kasi hindi po ang tunay na yaman natin, kapangyarihan natin, anong meron tayo, anong saya natin, ay dahil sa kung anong meron tayo na marangyang bagay na mga palamuti sa mundo. Hindi po yun. Ang tunay na sukat ay ang iman. Man razaqallahu bi imanan kamila. Ang sinong pagkalooban ng Allah ng tunay na pananampalataya, na takot sa Allah, ugnayan sa Allah, papuri at luwalhati sa Allah. Tignan mo, anong pinagdadaanan mo? Sabihin mo lang, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yan ang itasbi mo, kapatid. Anumang pasanin problema mo, wallahi, mararamdaman mo. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, alhamdulillah. Yaong sila na naniniwala sa Allah at nagiging panatag ang kanilang mga puso dahil sa papuri at luwalhati at ugnayan nila sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang siyang tunay na nagbibigay ng katahimikan, kapanatagan ng ating puso? Wallah, totoo yan. Ang sino man nabigyan ng Allah ng tunay na pananampalataya, takot sa Kanya, pagmamahal sa Kanya, pananalig sa Kanya, wallahi, ang buwan ng Ramadan na ito, oras para tayo ay magbago, magbalik loob. Ya Allah, I hope I am not only saying this to all of you. Una, I am telling this to myself. Sinasabihan ko ang sarili ko, magbabago ako dapat. Ano yung mga gawain ko na mali, baguhin ko na ngayon, maging malapitin ako sa Allah, magkaroon ako ng ugnayan ngayon sa ating tagapaglikha. Basahin mo everyday, 1 oras, 30 minutes, magkaroon ka ng pagbabasa ng Quran. Allahu Akbar. Magkaroon ka ng ugnayan sa mga dating hindi mo kinakausap. Kausapin mo sila ngayon. Magpatawad tayo ngayon. Bukas isang araw, hindi mo alam, mamamatay ka, hindi ka pa nagpatawad sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na yung mga kamag-anak mo. Huwag tayong maging biktima ng mga tao na napanlinlang ng lipunan na ito.
dahil sa marangyang mga palamuti sa mundong ito. So siguro po marami na ako nasabi. So payo ito sa aking sarili at sa inyo lahat. Alhamdulillah, nandito tayo sa buwan ng Ramadan. Magbago, maging malapitin sa Allah, at alam kasi natin sarili natin. Walang tunay na nakakaalam sa sarili mo kundi ikaw ang sarili mo. Alam mo ikaw kuripot, alam mo ikaw marites, alam mo ikaw salbahe, alam mo ikaw ganito, ganyan. So, timbangin mo sarili mo. Isulat mo ito yung mga negative na gawain ko, ito yung mga negative na kasamaan ko, ito yung mabuti kong mga gawain. Mashallah. So, pag natimbang mo yan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Timbangin mo ang sarili mo bago pa tayo titimbangin sa araw ng paghukom. Tignan mo ang sarili mo kung saan ka nalalapit, sa mabuti o sa masama. Alhamdulillah, ya Allah, ginabayan mo kami sa Islam. Ito ang tunay na yaman, ito ang tunay na kaligtasan. Ya Allah, ipaunawa mo sa amin ang tunay na paggawa ng kabutihan. Maintindihan namin ang tunay na akida na paniniwala sa iyo, ya Allah. Mawala sa amin ang puot at galit at selos sa aming kapwa, sa aming mga kapatiran, sa aming mga kamag-anak. Nawag gawin kaming tunay na magkakapatiran sa katulad ng pagkakapatiran ng mga sahaba na kasama ni propeta, na tunay na sila ay naramdaman nila ang tamis ng pananampalataya. Mga kapatid, napakaikli po ng buhay natin dito sa mundo. Marami nang nagaganap mga nangyayari. Wag na natin tignan yung kapitbahay mo, yung isang lugar na yun, yung si ustad na yun, yung isang ulama na yun. Tignan mo ngayon ang sarili mo. Ikaw na nanonood, ano ako ang ugnayan ko sa Allah? Ano ako sa aking pagiging Muslim? Tinitignan mo, pinipintasan mo yung isang tao, hindi mo alam mas masama ka pala kaysa sa kanya. Nagkasala siya, nadulas siya, pero hindi mo alam. You cannot blame kasi hindi mo alam ang nangyayari. Malay mo kung ikaw din ang subukan ng Allah ng ganun, di ba? So kailangan po, uunahin natin ang sarili natin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Protektahan ang inyong sarili sa nagliliyab na apoy at ang inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay. Bilang panghuli po, sasabihin ko ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haitsu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaihi. Ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an, kung saan sinabi niya na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagulat at nagsabi si Propeta na sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, magtiis, magpigil para sa Allah, magsakripisyo para sa Allah, sa kanyang pananampalataya, pananampalataya niya na pag-utos ng Allah ang Ramadan, pananampalataya niya na ang Ramadan ay pang-apat o pangatong haligi ng Islam, pananampalataya niya na pagmamahal niya sa Allah, at siya ay nag-aasam-asam ng gantimpala ng Allah. Mga kapatid, wallahi mapalad ka, dahil ang Ramadan na ito, ang lahat ng gagawing mong lahat na mabuti rito ay doble-doble ang reward. Allahu Akbar. Kanina nung napadaan ako sa isang masjid, sabi ko, subhanallah, tignan mo itong mga Arabo. Alam nila na mamamatay sila. Alam nila may araw ng paghukom. Ang ginagawa po nila, nakikipag-unahan sila. Sino ang kanilang mapapakain? Sino ang kanilang bibigyan? Sino ang kanilang pagsiserbisyuhan na gagawing mabuti sa buwan na ito? Ang mga masjid po dito sa Saudi Arabia, makikita nyo po ang daming mga pagkain na ipinamimigay. Pinag-aagawang-agawan ka pa para pakainin kanila, dahil alam nila ang hadith ni Propeta na ang sinumang magpakain sa isang nag-aayuno ay siya ay makukuha niya ang gantimpala ng pag-aayuno na katulad ng pag-aayuno ng kapatid niya, at yung pag-aayuno ng kapatid niya ay walang mababawas sa kanya. Dahil lang po sa pagpapakain. Ang Ramadan, tinuturuan tayo maging mabuti sa kapwa, maging matulungin sa kapwa, maging mahabagin sa kapwa.
Ang masakit lang ngayon, nakikita natin, yung mga kapatid natin sa Gaza, ang mga bata kumakain sila, itinatapon lang sa kanila, galing sa eroplano. Masaklap, masakit po talaga yung mga kapatiran natin na nangyayari sa kanila ngayon sa Palestine. Tayo kumakain tayo na gusto natin, pero sila isang kubs lang. Pinagkaitan sila ng kasiyahan, ng panahon, inapi sila, inalipusta sila, pinahirapan sila. Nasasaktan man tayo, pero alam natin na ito ay mula sa Allah at mahal sila ng Allah. Lianna idha kana anna Allah idha ahabba abda ibtala. Si Allah, pag mahal niya ang kanyang alipin, susubukan ito. Kung anong matinding pagsubok sa iyo ng Allah, nangangahulugan na mahal ka ng Allah. Ya ahlal Palestine, wallahi anna Allah yuhibbukum. La tayasu min rahmatillah. Mundo lamang ito, panandalian ng lungkot, panandalian ng saya, panandalian ng hirap. Ang gantimpala mo, ang gantimpala ng mga taong nagsasakripisyo, nahihirapan sa buhay nila, ang paraiso ng Allah. Marami po na mga naganap sa mga panahunan, ngunit sila ay tunay na sumuko, nagtiwala, nagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundong ito, sasabihin mo ilang taon ka rito, isang saglit lamang po ito, segundo. Kaya muli, mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat na tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyong Islam. Mga kapatid, huwag niyo po lagi kalimutan, lagi po natin idasal, lalong-lalong lang ngayon sa buwan ng Ramadan. Ya Allah, ako talaga, I have to share you this. Maski sinabi niyo nagyabang ako o sinabi ko na parang ganun, no, Allah knows what is in my heart. And I'm just telling you this because wa amma bi ni'mati rabbika faddit. Sabihin mo kung ano yung mga dapat na mga biyaya sa iyo ng Allah. Since then, yung mga nagkaroon ng gera dyan sa Palestine, kung mayroon akong gagawing mabuti, kung anong gagawin mo, sasabihin mo lang sa puso mo, Ya Allah. Hindi na kailangan na, basta gumanyan ka lang. Sabi mo, Ya Allah, inihiling ko sa iyo yung mga bata, matanda, babae, na nangamatay sa Palestine nung una hanggang ngayon. Hindi lang sa Palestine, yung mga nauna pa na pinahirapan sila, pinatay sila ng karumal-dumal ng mga kalaban ng Islam. Ya Allah, alam ko, batid ko, ang gantimpala mo sa kanila ay paraiso, igawad mo sa kanila ang paraiso. Ya Allah, yung mga magulang na iwanan ng mga kapatid, mga bata na nandito, nahihirapan, nagkaroon ng sakit, Ya Allah, alam ko, mahal mo sila at sila ay gantimpalaan mo, palitan mo sa kanila ang kanilang mga hinagpis ng mabuti sa kanila. At wallahi mga kapatid, and I swear to Allah, sumusumpa ako sa tunay na nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, katotohanan, ang sinumang tunay na dumaan ng matinding pagsubok, mahal sila ng Allah. Dahil ang mga anbiya, ang mga sugo ng Allah, ang silang tunay na dumaan ng maraming pagsubok. Ano sa kalingkingan na pinagdaanan mo ang pinagdaanan ni Propeta Yaqub, Propeta Musa, Propeta Isa, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ano yung mga pinagdaanan na tindi ng hirap nila na pinagdaanan mo ngayon at pinagdadaanan ng mga kapatid natin? Wala po. Mas matindi kasi mahal ng Allah ang kanyang mga sugo, ang mga propeta, pagkatapos ang mga sumunod sa kanila na mga matakutin sa Allah, maka-Diyos at naniniwala at nanunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo isipin ano man ang pahirap sa iyo, ikaw ay pinaparusahan ng Allah. Yan po ay isang uri ng biyaya sa iyo ng Allah para makapagbalik loob ka sa Allah. Tignan nyo kung sino yung mga may dumadaan. Hindi nyo ba nare-realize minsan pag dumaan ka ng matinding hirap, pagsubok, lalo kang napapalapit sa Allah, lalo kang nakakapag-istighfar, lalo kang nakakapagbasa sa Quran, di ba? Kaysa sa
nandito yung lahat, tapos minsan nakakalimot ka sa mundo, nakakalimutan mo ang Allah dahil sa mga marangya, biyaya na ipinagkaloob sa iyo. Pero surrender, salute ako, and I'm very proud sa mga kapatiran natin na mayayaman, binigyan ng Allah ng mga maraming biyaya, pero ginamit ito sa Allah, gumawa ng masjid, madrasa, tumulong sa mga kapwa-tao, sa mga mahihirap, sa kanyang kamag-anak, at nag-hajj at nag-uumra. Kung sino po yung mga mayayaman ngayon dyan sa Pilipinas na nakikinig kayo, kaya nyong mag-umra kayo, dahil ang katumbas ng umra ay parang ikaw ay nag-hajj, ang kanyang gantimpala, o di kaya ay nag-hajj ka na kasama mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Could you imagine ikaw nag-umra ka, tapos sa Ramadan para kang nag-umra na ikaw kasama mo si Propeta Muhammad, o di kaya ang katumbas niya ay parang hajj. So mga kapatid, kung sino yung kakayanan niya, Ustad, paano ko, hindi ko kaya, mahirap lang ako, may sakit pa ako, tapos mahirap pa ang buhay namin. Huwag kang malungkot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Titignan ng Allah ang iyong puso. Pag ang puso mo ay totoo na nananabik na gustong mag-umrah para sa Allah, hilingin mo yan sa Allah, nakuha mo na at naipasulat na ng Allah sa kanyang mga anghel ang mabuting gantimpala na ikaw ay para kang nakapag-hajj o nakapag-umrah, dahil ang puso mo ay nananabik at tunay na dalisay. At yan po talaga, kailangan tayo, ikaw at ako, ang puso natin maging dalisay. Lagi natin isipin, naggagawa ng kabutihan. Pag hindi natin nagawa yun, naipasulat na ng Allah ang gantimpala ng mabuting inisip natin sa ating puso't isipan dahil sa paggawa ng kabutihan. Sundan nyo na lang po bukas muli, inshallah, ang ating pagbabahagi patungkol sa mga aralin sa Islam at patungkol sa ating pananampalataya at ang pagiging Muslim ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Inihiling ko sa Allah, ya Allah, itong mga nanonood na ito at yung mga subscribers natin at yung mga followers natin, ya Allah, gantimpalaan mo sila ng paraiso, lipunin kami sa paraiso. Marami ako karamihan sa inyo, hindi ko kilala, pero mahal ninyo ako sa Allah at mahal din ko kayo sa Allah, at ang mga nagmamahalan sa Allah ay sila ay lilipunin ng Allah sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.